Dalawang pulang guhit. Hindi kumukurap ang mga mata ni Ara habang nakatitig sa maliit na plastic stick sa kanyang nanginginig na kamay. Para bang sa isang iglap huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dalawang guhit. Malinaw na malinaw. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng isa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Pero hindi ito luha ng lungkot o takot. Ito ay luha ng purong-purong kaligayahan. Agad niyang naihilamos ang palad sa kanyang mukha, sinusubukang punasan ang mga luha bago pa may makakitang kasamahan niya sa banyo ng opisina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito ka na pala, bulong niya sa sarili, puno ng pagmamahal ang boses. Anak eh. Sa isip niya, biglang lumitaw ang mukha ni Miguel. Ang ngiti nito na kayang magpaliwanag ng kahit pinakamadilim na araw. Ang mga mata nitong nangungusap, na sa tuwing titingin sa kanya, ay parang siya lang ang babae sa buong mundo. Naalala niya kaninang umaga lang sa parking lot ng kumpanya. Maaga silang pareho, at sa isang madilim na sulok kung saan walang sisi, ninakawan siya nito ng isang mabilis na halik. Sir Miguel. Saway niya noon, kahit pa ang puso niya ay nagwawala sa kilig. Walang sir dito, Ara ko, bulong nito pabalik, habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Mag-iingat ka ngayong araw, okay? See you later. Ang simpleng Ara ko na yon. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon ang nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay totoo. Ang pagmamahalan nila, kahit pa kailangan nilang itago sa lahat, ay totoo. At ngayon na yon, may bunga na ang pagmamahalan na yon. Sasabihin ko sa kanya, desidido niyang sabi sa kanyang refleksyon sa salamin. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at pananabik. Sasabihin ko sa kanya. Ngayon na. Buong araw, pakiramdam ni Ara ay lumulutang siya sa alapaap. Bawat pag-type niya sa computer, bawat pag-sort niya ng dokumento, ay may kasamang lihim ng ngiti. Ang mga kasamahan niya sa opisina ay nagtataka sa kakaibang sigla niya, pero wala silang ideya sa pinakamatamis na lihim na itinatago niya. Ang kanilang ang gwapo at kinahuhumalingan ng lahat na si Miguel de la Cruz ay magiging isang ama. At siya, si Ara Villanueva, isang simpleng sekretarya mula sa Laguna, ang magiging ina. Nang magkaroon ng pagkakataon, binuksan niya ang kanyang drawer at kumuha ng isang maliit na kahon at isang piraso ng pulang ribbon. Maingat niyang inilagay sa loob ng kahon ang pregnancy test. Ito ang magiging sorpresa niya. Isang sorpresa na babago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Nang matapos ang oras ng trabaho at halos wala ng tao sa kanilang palapag, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Patungo sa pinakamalaking opisina. Ang opisina ni Miguel. Nakatigil siya sa harap ng malaking pinto na may nakaukit na gintong plaka, Miguel de la Cruz, Chief Executive Officer. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bahagya itong nakabukas. Sumilip siya sa loob. Wala si Miguel. Marahil ay nasa huling meeting pa ito. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa loob. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango ni Miguel na nakahalo sa amoy ng mamahaling kahoy at leather. Ang lawak ng opisina ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mundo. Pero ang pag-ibig, sabi nila, ay walang pinipiling estado sa buhay. Maingat niyang ipinatong ang maliit na kahon sa ibabaw ng napakalaking mesa ni Miguel. Eksakto sa gitna para ito agad ang makita nito pagbalik. Napangiti siya habang iniisip ang magiging reaksyon nito. Magugulat kaya siya? Matutuwa. Sigurado siyang matutuwa ito. Sa kanyang paggalaw, hindi niya sinasadyang masagi ng kanyang siko ang isang picture frame na nakataob sa gilid ng mesa. Ay, mahina niyang bulalas. Agad niya itong pinulot para ibalik sa ayos. Ngunit nang makita niya ang litrato, tila may isang malakas na kidlat na tumama sa buong pagkatao niya. Nasa litrato si Miguel. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis, suot ang isang eleganteng barong Tagalog. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya, ay isang napakagandang babae na nakasuot ng wedding gown. Ang ngiti ng babae ay kasing liwanag ng araw, at sa likod nila ay malinaw na malinaw ang dekorasyon ng isang simbahan. Isang litrato ng kasal. Bumigat ang hangin sa paligid. Ang kaninang mainit na pakiramdam ng pag-asa ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig.
Ang tibok ng kanyang puso na kanina lang ay puno ng saya, ngayon ay parang pinipigan ng isang bakal na kamay. Nabitawan niya ang frame. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol, at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi. Hindi maaari. Pinilit niyang huminga ngunit parang walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang mga mata niya ay nanlalabo na naman pero ngayon, ang mga luhang namumuo ay dala ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang lalaking mahal niya. Ang ama ng dinadala niya. May asawa na. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa na gawa sa yelo, nakatitig sa nabasag na frame sa sahig. Ang masayang mukha ni Miguel at ng asawa nito ay tila isang mapanuksong multo na sumisigaw ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. At sa gitna ng kanyang pagkasira, narinig niya ito. Ang mga yabag. Papalapit. Mabilis at pamilyar. Mga yabag ni Miguel. Nais niyang magtago. Nais niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Bago pa man siya makagalaw, bumukas ng tuluyan ang pinto. Ara. Anong ginagawa mo pa rito? Gabi na masayang bati ni Miguel, baka sa boses nito ang pagod ngunit may kasamang ngiti. Hindi pa nito napapansin ang delubyo sa loob ng silid. Hindi siya nakasagot. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Napakunot ang noo ni Miguel nang makita ang itsura niya. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Hey, are you okay? Bakit namumutla ka? Sinundan ni Miguel ang direksyon ng kanyang mga mata. Mula sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, bumagsak ang tingin nito sa sahig. Sa basag na salamin. At sa litratong nakahandusay sa gitna nito. Isang iglap nagbago ang lahat. Ang kulay sa mukha ni Miguel ay nawala. Ang kaninang pag-aalala sa mga mata nito ay napalitan ng pagkataranta. Kitang-kita ni Ara kung paano nanlaki ang mga mata nito, kung paano ito biglang hindi malaman ang gagawin. Miguel. Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang basag, puno ng sakit at pagtataka. Ara. Lumapit ito sa kanya, itinaas ang mga kamay na parang susubukan siyang hawakan, ngunit ibinaba rin agad. Ara, let me explain. Magpapaliwanag ako. Umiling si Ara, habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Miguel ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Explain? Anong ipapaliwanag mo? Nagsimulang manginig ang boses niya. Nakasal ka na? Na habang sinasabi mong mahal mo ako, may asawa kang naghihintay sa'yo. Hindi ganon, Ara. It's complicated. Complicated. Napahagulgol siya. Anong komplikado doon, Miguel? May asawa ka. At ako ang kabit. Ako ang mga agaw. Ganon ba? Napatingin siya sa ibabaw ng mesa. Sa maliit na kahon na may pulang ribbon. Ang simbolo ng kanyang katangahan. Ang katibayan ng kanyang bulag na pag-asa. Bigla, isang malakas na galit ang pumalit sa sakit. Galit sa sarili. Galit sa lalaking nasa harapan niya. Ara, please. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Miguel, ang boses ay puno ng desperasyon. Pero huli na ang lahat. Wala nang salita ang kayang maghilom sa sugat na nilikha ng katotohanang iyon. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumalikod siya at mabilis na kinuha ang kanyang bag, dinampot din niya ang maliit na kahon mula sa mesa. Hindi niya hahayaang manatili rito ang kanyang kahihiyan. Ara, saan ka pupunta? Mag-usap tayo, sigaw ni Miguel, sinusubukang harangan ang kanyang daan. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas niyang sabi, hindi tumitingin sa mga mata nito. Nilagpasan niya si Miguel. Naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang braso. Ara, sandali. Buong lakas niyang hinila ang kanyang braso palayo. Huwag mo akong hahawakan, sigaw niya, ang boses ay nag-echo sa malaking opisina. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, palayo sa lalaking sumira sa kanyang mga pangarap. Narinig niya ang pagtawag ni Miguel sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Tumakbo siya sa pasilyo, sa elevator, sa lobby, hanggang sa makalabas siya sa malamig na hangin ng gabi sa Makati. Habang naglalakad siya ng walang direksyon sa gitna ng mga naglalakihang gusali, mahigpit niyang yakap ang maliit na kahon sa kanyang dibdib. Sa loob nito ay ang isang sikretong dapat sana'y magdudulot ng kaligayahan.
Ngunit ngayon, ito na ang pinakamabigat na pasanin na kanyang dadalhin. Mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz sa Forbes Park ay may sariling bigat. Bawat sulok ng malawak na kabahayan ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit para kay Isabela Santillan de la Cruz, ang katahimikang ito ay isang paalala ng kawalan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking painting sa loob ng pribadong aklatan. Hindi ito isang gawa ng isang sikat na pintor. Ito ay ang larawan ng kanyang ina, si Donna Elena Santillan, noong ito'y nasa kasagsagan pa ng kanyang kagandahan. Isang kagandahang may bakas ng kalungkutan. Hinaplos ni Isabela ang malamig na frame. Malapit na, mama, bulong niya sa hangin. Ang hustisya na matagal mo nang hinihintay malapit na. Araw-araw, ito ang kanyang ritual. Isang tahimik na pangako sa anino ng kanyang kahapon. Isang pangako na sinira ng isang pagkakamali, isang pangalan, isang kasalanan na nag-iwan ng pilat na hindi kailanman naghilom sa kanilang pamilya. Isang katulong ang marahang kumatok sa nakabukas na pinto ng aklatan. Ma'am Isabela, narito na po si N. Reyes. Tumango lang si Isabela, hindi inaalis ang tingin sa larawan. Papasukin mo siya. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, nakasuot ng simpleng polo shirt, ang pumasok. May dala itong isang pamilyar na brown envelope. Ito ang kanyang pribadong investigador. Good evening, ma'am, magalang nabati nito. The report, maikling utos ni Isabela, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Maingat na inilapag ni M. Reyes ang envelope sa isang maliit na mesa. Lahat ng pinapahanap niyo, ma'am, nasa loob na po. Ang mga litrato, ang schedule, at ang kumpletong background check ng babae. Hindi kumibo si Isabela. Kumuha lamang siya ng isang checkbook mula sa drawer, mabilis na nagsulat, at iniabot ang tseke sa lalaki. You may go. Nang makaalis na ang investigador at muling bumalik ang katahimikan, saka lamang naupo si Isabela sa kanyang silyang gawa sa leather. Kumuha siya ng isang kopita ng mamahaling red wine, umikot-ikot ito sa baso, at pinanood ang kulay dugong likido. Pagkatapos ng isang lagok, marahan niyang binuksan ang envelope. Ang unang laman ay mga litrato. Si Miguel, tumatawa habang may binubulong sa isang babae sa loob ng kotse. Si Miguel at ang babae, kumakain sa isang simpleng restaurant, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Si Miguel at ang babae, naglalakad sa isang parke, magkahawak kamay. At ang huli, ang pinakamalinaw sa lahat. Isang mabilis na halik sa parking lot ng De La Cruz Holdings. Pinagmasdan ni Isabela ang bawat litrato. Walang bakas ng galit o selos sa kanyang mukha. Tila isa lamang siyang na sinusuri ang isang business proposal. Ang pagtataksil ni Miguel ay hindi na bago. Isa itong inaasahang aberya sa kanilang kasal na perpekto lamang sa paningin ng publiko. Ang mahalaga sa kanya ay ang impormasyon. Ang kahinaan. Pagkatapos ng mga litrato, kinuha niya ang isang folder. Ang background check. Pangalan, Aray Villanueva. Edad, 25. Tirahan, isang apartment sa Mandaluyong. Position, Executive Secretary today. Binasa niya ang bawat detalye. Mga simpleng impormasyon tungkol sa isang simpleng babae mula sa probinsya na nangangarap ng magandang buhay sa Maynila. Isang kwentong narinig na niya ng 1,000,000 beses. Ngunit nang marating niya ang pinakahuling bahagi ng report, ang seksyon para sa pamilya, huminto ang kanyang mundo. Pangalan ng ama, Ricardo L. Villanueva. Ricardo Villanueva. Ang pangalan. Biglang nanariwa ang lahat. Ang mga alaala na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan ay biglang umakyat na parang lason. Naalala niya ang kanyang ina, umiiyak gabi-gabi sa kwarto nito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Donna Elena na may halong pait ng luha. Ang mga matang dati puno ng buhay, ngayon ay nakatitig na lamang sa kawalan, basag at walang pag-asa. Ang pangalang iyon ang sumira sa kanila. Ang pangalang iyon ang dahilan ng lahat. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa folder. Hindi maaari eh. Bulong niya. Ang anak niya eh. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Hindi ito isang ngiting masaya. Ito ay isang ngiting malamig, mapanganib at puno ng tagumpay. Para bang ang tadhana na mismo ang nag-abot sa kanya ng kutsilyo para isagawa ang kanyang matagal ng plinano. Hindi na ito tungkol sa pagtataksil ni Miguel. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng kabit. Ito ay tungkol sa hustisya.
Ito ay tungkol sa paghihiganti. Ang anak ng lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina ay nasa palad na niya. At hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Ang sakit na idinulot ng ama dapat pagbayaran ng anak. Kalmado siyang tumayo, naglakad patungo sa malaking bintana na tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Makati. Mula rito, ang mga tao ay parang mga langgam lamang, abala sa kanilang maliliit na buhay, walang kamalay-malay sa mga larong nilalaro ng mga makapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang kabisado. Sumagot ito sa unang ring. Isabela, napatawag ka, sabi ng isang formal at makapangyarihang boses sa kabilang linya. Isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board ng De La Cruz Holdings, isang kaalyado ng pamilya Santillan. Tito Alfredo, sagot ni Isabela, ang boses ay matamis ngunit may nakatagong bakal. I need a favor. May isang empleyado si Miguel. Her name is Ara Villanueva. Ano ang tungkol sa kanya? Tumingin si Isabela sa refleksyon ng kanyang malamig na ngiti sa salamin ng bintana. I want you to make her life living hell, sabi niya, bawat salita ay may diin at bigat. Slowly. Walang tulog. Iyan ang salitang bumalot sa buong magdamag ni Ara. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa maliit niyang apartment, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang madilim na silid ay saksi sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata hanggang sa wala nang mailuha pa ang mga ito. Nakatitig siya sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, naroon pa rin ang kahon na may pulang ribbon. Ang dapat sana'y pinakamasayang balita sa buong buhay niya, ngayon ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Anak, Bulong niya sa katahimikan, basag ang boses. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang mapait na katotohanan. Isa siyang kabit. Kahit gaano pa niya sabihin sa sarili na hindi niya alam, iyon ang tawag sa kanya ng mundo. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa isang mundong puno ng kasinungalingan at kahihiyan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang maglaho na parang bula. Para sa kanyang sarili. Para sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Miguel calling. Hindi niya ito pinansin. Ilang sandali pa, tumigil ito. Agad namang may pumasok na text message. From Miguel. Ara, please talk to me. Magpapaliwanag ako. Sinundan pa ito ng isa. From Miguel. I'm sorry. Please, sagutin mo ang tawag ko. At isa pa. From Miguel. Nasaan ka? Nag-aalala ako. Bawat mensahe ay parang mga sundang na lalong sumusugat sa puso niya. Anong paliwanag pa ang kailangan? Nakita na ng dalawang mata niya. Ang katotohanan ay kasing linaw ng litrato ng kasal nila ng asawa niya. Buong tapang, kinuha niya ang cellphone, hinanap ang numero ni Miguel, at pinindot ang block this caller. Isang maliit na hakbang, pero para sa kanya, ito na ang simula ng pagputol sa lahat ng koneksyon niya sa lalaking minahal niya ng buong akala. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng maaga. Bago pa man dumating ang karamihan sa mga empleyado. Nakayuko siya habang naglalakad, ayaw makasalubong ng kahit sinong kakilala. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Dumiretso siya sa ER department, dala ang isang puting envelope. Sa loob nito ay ang kanyang resignation letter, maikli at formal. Due to personal reasons. Ang pinuno ng EEC, si Emir Torres, isang lalaking palaging nakangiti sa kanya noon, ay tiningnan siya ngayon ng may kakaibang ekspresyon. Isang halo ng awa at lamig. Hindi niya ito maintindihan. I understand, Ines Villanueva, sabi nito habang tinatanggap ang sulat. Please clear your desk. Your exit clearance will be processed within the day. Tumango lang si Ara at mabilis na tumalikod. Ang buong umaga ay ginugol niya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa isang karton. Bawat stapler, bawat notepad ay may dalang alaala. Naramdaman niya ang mga tingin at bulungan ng kanyang mga katrabaho, pero hindi niya sila pinansin. Nang malapit nang matapos ang oras ng tanghalian, handa na siyang umalis. Ito na. Ang huling paghakbang niya palabas sa buhay na ito.
Ngunit bago pa man niya mabuhat ang kanyang kahon, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Hello, sagot niya. Ms. Villanueva, good afternoon, sabi ng boses mula sa EUA. Can you please come to conference room 3? Leo Torres needs to see you for your exit clearance. Kahit nagtataka, sumunod si Ara. Marahil ay may kailangan lang siyang pirmahan. Pagdating niya sa conference room 3, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi lang si Emer Torres. Nakatayo sa tabi nito ang 2 security guard ng kumpanya. At nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ay isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Nakilala niya ito. Si Emer Alfredo Santillan, isa sa mga pinakamataas na miyembro ng board. Biglang kinabahan si Ara. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat at malamig. Please have a seat, Ines Villanueva, sabi ni Emer Torres, ngunit ang boses nito ay wala ng bahid ng anumang pagiging palakaibigan. Naupo si Ara, ang mga kamay ay nagsimulang mamasa sa kaba. Ano po ito? Hindi sumagot si Emer Torres. Sa halip, inilapag nito sa harap niya ang isang folder. Ines Villanueva, during a routine security check related to your resignation, we found some irregularities. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga nakaprint na email. These are emails sent from your work account to a direct competitor, containing highly confidential project proposals and financial data, malamig na paliwanag ni Emer Torres. Nanlaki ang mga mata ni Ara habang tinitingnan ang mga papel. Ano? Hindi. Hindi po ako ang nagpadala niyan. Hindi ko po iyan ginawa, sigaw niya, ang pagkalito at takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Tiningnan siya ni Emer Santillan mula sa dulo ng mesa, ang mga mata nito ay walang emosyon. The digital footprints are undeniable, Ms. Villanueva. It all leads back to your computer, your access codes. Pero hindi po totoo yan. Frame up to, pagpupumilit niya, ang boses ay nanginig na. Tumingin siya kay Emer Torres, naghahanap ng tulong, ng kahit katiting na paniniwala. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig at pinal na desisyon. Tumayo si Emer Torres, inayos ang kanyang salamin, at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Hindi ka lang tinatanggal sa trabaho, Ines Villanueva. The company is filing a corporate espionage case against you. What do you mean you're filing a case against her? Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw sa loob ng kanyang opisina. Nakatayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa, habang galit na nakatitig kay Emer Torres at sa legal counsel ng kumpanya. Sir Miguel, the evidence is substantial, kalmadong sagot ng abogado, na parang hindi tinatablan ng galit ng si. The emails were sent from her terminal. The data logs confirm it. I don't care about your data logs, halos isumpa ni Miguel ang mga ito. I know Ara. She would never do this. This is a mistake. A huge mistake. Ilang araw na niyang hindi nakikita o nakakausap si Ara. Pagkatapos ng gabing iyon, ng gabing gumuho ang mundo nilang dalawa, naglaho na lang ito. Ang mga tawag niya ay hindi na pumapasok, ang mga mensahe niya ay hindi na dumarating. At ngayon, ito ang ibubungad sa kanya. Na ang babaeng pinakamamahal niya ay isang corporate navy. The board has already decided, sir, sabat ni Emer Torres, na halatang iniiwasan ang mga mata ni Miguel. Emer Santillan himself is overseeing the case. It's about protecting the company's integrity. Alfredo Santillan. Ang tiyuhin ni Isabela. Biglang may kumirot sa isipan ni Miguel. Isang malamig na hinala. Get out, mahina ngunit madiin niyang utos. Both of you. Get out of LA office. Now. Nang mag-isa na lang siya, padabog na naupo si Miguel sa kanyang silya, sinabunutan ang sariling buhok sa matinding frustrasyon. Hindi ito kapanipaniwala. Paanong nangyari ito? Paanong sa isang iglap, ang simpleng plano ni Ara na umalis ng tahimik ay nauwi sa isang bangungot na ganito? Sinubukan niyang isipin ang lahat. Ang pag-iwas ni Ara. Ang biglaang pag-resign nito. At ngayon, ang kasong ito. Parang may isang hindi nakikitang kamay na kumokontrol sa lahat ng pangyayari, isang kamay na tinitiyak na si Ara ay hindi lang masasaktan, kundi tuluyang masisira. Agad siyang tumayo at mabilis na tinahak ang daan palabas. Kailangan niyang mahanap si Ara. Kailangan niyang ayusin ito. Dumiretso siya sa apartment na alam niyang tinitirhan nito sa Mandaluyong.
Bawat minuto ng biyahe ay parang isang oras. Ang mga alaala nila ni Ara sa loob ng kotse, ang mga tawanan, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan, lahat ay bumabalik sa kanya na parang mga multo. I'm sorry, Ara. I'm so sorry, Kay. Paulit-ulit niyang bulong. Ngunit pagdating niya sa apartment, isang mas malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Naku, sir, nakaalis na po si Ma'am Ara kahapon pa, sabi ng landlady habang nagwawalis sa harap ng gate. Nagsettle na po ng lahat ng bayarin niya. Sabi po lilipat na. Saan daw po siya lilipat? May ibinigay po ba siyang address? Desperado niyang tanong. Umiling ang matanda. Wala po, sir. Basta nagmamadali po siyang umalis, dala ang mga gamit niya. Parang gumuho ang mundo ni Miguel. Nawala na siya. Naglaho na. At wala siyang kahit anong paraan para mahanap ito. Buong gabi, nagmaneho siya pauwi, ang isip ay gulong-gulo. Nang buksan niya ang pinto ng kanilang mansyon, ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay mas nakabibingi kaysa dati. At doon, sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Isabela. Nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng isang dim na ilaw. Mukha siyang isang anghel sa kanyang puting silk robe, perpekto at payapa. Ngunit alam na ni Miguel. Sa likod ng payapang mukhang iyon ay may nagtatagong kadiliman. Where is she? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang tingin mula sa libro, ang mga mata nito ay kalmado. Who are you talking about, mahal? Don't play dumb with me, Isabela. What did you do to Ara Villanueva? Sigaw niya, ang boses ay puno ng galit at akusasyon. Isinara ni Isabela ang libro at maingat na ipinatong sa mesang katabi niya. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat at otoridad. What did? Tanong nito, ang boses ay nananatiling mahinahon ngunit may bahid ng panunumbat. Ako ba ang nakiapid sa sekretarya ko? Ako ba ang nagsinungaling at naglihim? Bakit ako ang sinisisi mo sa mga kasalanan na ikaw ang gumawa, Miguel? This is not about that. This is about you framing an innocent woman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Innocent? Talaga ba? Isang babaeng handang sirain ang isang pamilya para sa pera at posisyon, iyon ba ang inosente para sa'yo? Hindi ganon si Ara. How would you know? Git ni Isabela, ang boses ay nagsimula ng tumaas. Dahil ba mahal mo siya? Ang pagmamahal ba ay sapat na para burahin ang katotohanan na niloko kanya, na ginamit kanya? Huminto ito sa mismong harapan niya, tinitingnan siya ng diretsyo sa mata. Wala kang kinalaman dito, Isabela. Stop this. Iurong mo ang kaso, pakiusap ni Miguel, ang galit ay napalitan ng desperasyon. I'm begging you. Hinaplos ni Isabela ang kanyang pisngi, ang mga daliri nito ay malamig. Huwag kang mag-alala, mahal, bulong nito, ang boses ay kasing tamis ng lason. Kung inosente talaga siya, lalabas din ang katotohanan. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. Maliban na lang kung may kasalanan talaga siya sa'yo. 2 linggo. 2 linggo na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo ni Ara. Ang dati niyang apartment sa Mandaluyong ay pinalitan niya ng isang masikip at madilim na kwarto sa isang boarding house sa kung saang sulok ng Maynila. Ang natitira niyang ipon ay unti-unti nang nauubos, na parang buhangin na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Araw-araw, ang routine niya ay pareho lang. Gigising siya, susubukang kumain kahit walang gana para sa batang dinadala niya, at pagkatapos ay maghahanap ng trabaho online. Ngunit ang bawat pagpindot sa sends para sa isang application ay may kasamang bigat sa dibdib. De La Cruz Holdings Inc. Ang pangalan ng dati niyang kumpanya sa kanyang resume ay naging isang sumpa. Ilang beses na siyang nakatanggap ng tawag para sa initial interview, ngunit sa oras na malaman ng recruiter ang tungkol sa kasong isinampa laban sa kanya, bigla na lang silang hindi na muling magpaparamdam. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa kanilang industriya. Si Ara Villanueva ay minarkahan bilang isang traidor, isang corporate nayway. Hindi totoo yan, bulong niya sa sarili habang nakahiga sa kanyang papag, nakatitig sa maruming kisam. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon, na para bang kung sasabihin niya ng maraming beses, magiging totoo ito. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Wala siyang trabaho. Wala siyang pera. At may isang buhay na umaasa sa kanya. Isang hapon, habang binibilang niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka, tumunog ang kanyang cellphone.
Isang unknown number. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Baka isa na namang kolektor o isang taong manghuhusga sa kanya. Ngunit sa huli, dahil sa isang kislap ng desperasyon, sinagot niya ito. Hello. Good afternoon, I'm speaking with Ana Ara Villanueva. Tanong ng isang profesional at malamig na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking, sagot ni Ara, biglang umayos ng upo. This is from my private recruitment firm. We saw your profile online and we were very impressed with your credentials. We have the confidential opening for an executive position that we think you'd be perfect for. Are you available for an urgent meeting tomorrow? Pakiramdam ni Ara ay biglang nagkaroon ng liwanag sa madilim niyang mundo. Isang pag-asa. Oo po. Available po ako. Good. Please be at the lobby lounge of the Peninsula Manila tomorrow at 2 p.m. Look for Irma Santillan. Santillan. Ang apelyido ay pamilyar. Ngunit sa sobrang tuwa at pananabik, isinantabi niya ito. Marahil ay nagkataon lang. Kinabukasan, isinuot ni Ara ang kanyang pinakamatinong bestida, inayos ang kanyang buhok, at ginamit ang natitirang pampatak ng pabango. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilan ang ngumiti. Ito na ba yon? Ang sagot sa kanyang mga dasal. Pagdating niya sa marangyang lobby ng The Peninsula, agad siyang nailang. Ang mga taong naroroon ay nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Ang bawat sulok ay kumikinang. Samantalang siya, sa kanyang simpleng damit, ay pakiramdam niya'y isa siyang pulubi na naligaw sa palasyo. Humanap siya ng isang mesa sa isang sulok at naupo, nanginginig ang mga kamay habang naghihintay. Eksaktong 2:00, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang recruiter. Ang kanyang suot ay isang eleganteng itim na damit na bumagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ang mukhang nakita niya sa basag na litrato ng kasal. Ang mukhang nagdulot ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Si Isabela Santillan de la Cruz. Hello, Ara, bati nito, isang maliit at malamig na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya na parabang pag-aari nito ang buong lugar. Napatanga si Ara. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng kanyang mga baga. Anong ginagawa niyo rito? Ako ang Inmea, Santillan na sadya mo, kalmado nitong sagot habang sumisenya sa isang waiter. 2 cups of tea, please. Hinarap siyang muli ni Isabela. Kumusta ka na? I heard you've been having a hard time finding a new job. Nakakalungkot. May halong pang-insulto sa tono nito na nagpapakulo sa dugo ni Ara. Bakit niyo to ginagawa? Let's be civil, Ara. I'm not here to fight, sabi ni Isabela, ang boses ay malumanay na parang isang mapag-arugang ate. I'm here to offer you a way out. Alam ko ang pakiramdam ng isang babaeng nasasaktan. At alam kong pareho lang tayong biktima rito. Biktima ng isang lalaki. Tinitigan ni Isabela si Ara, ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Awa ba o tagumpay? Ang kaso ay isang gulo. El corporate mess, pagpapatuloy nito. I can make it go away. I can ask Inlay Uncle to drop all the charges. Pwede kang magsimula ulit. Malinis ang pangalan mo. Biglang nabuhay muli ang pag-asa sa puso ni Ara. Talaga po? Tumango si Isabela. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at marahan itong inilapit sa kanya. Of course. But everything has a price. Kailangan mo lang pirmahan ito. Nanginginig na binuksan ni Ara ang folder. Sa loob ay isang kontrata. Isang kasunduan. Nakasaad dito na aaminin niya ang pagkakamali, magbabayad ng isang simbolik na danyos na hindi niya kailanman mababayaran, at bilang kapalit, iuurong ang kaso basta't aalis siya ng Maynila at hindi na kailanman magpapakita pa sa kanila. Ito ay isang haula na binihisan ng anyo ng kalayaan. Itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Isabela. Ang pananabik ng isang mangangasong malapit nang makuha ang kanyang biktima. Bakit? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pagkalito at nagsisimulang galit. Kung biktima rin ako, bakit kailangan kong akuin ang isang kasalanan na hindi ko ginawa? Ang ngiti ni Isabela ay bahagyang nawala.
Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Ang kaninang malumanay na boses ay napalitan ng isang mapanganib na bulong. Because you have something to lose, Ara. Mas malaki kaysa sa isang simpleng kaso. Hinawakan ni Isabela ang kanyang baba, ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Bumulong ito sa kanyang tainga, ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Either the way, I know you're pregnant. Huminto ang paghinga ni Ara. Sign this, pagpapatuloy ni Isabela, ang hininga nito ay malamig sa kanyang tainga, and your child won't have to be born with a mother in jail. Ang mga salita ni Isabela ay parang isang kidlat na tumama sa pinakapundasyon ng pagkatao ni Ara. Bawat letra ay isang dagitab na gumapang sa kanyang sistema, nag-iwan ng pamamanhid at purong takot. I know you're pregnant. Paano? Paano mo nalaman? Iyon ang tanging salitang nagawang lumabas sa kanyang namamaos na lalamunan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagtambol ng kanyang puso sa kanyang dibdib, isang ritmong puno ng gulat at pangamba. Tumingin siya kay Isabela, naghahanap ng sagot, ngunit ang nakita niya lang ay isang ngiting puno ng tagumpay. Isang ngiti ng isang reyna na nagagalak sa pagbagsak ng kanyang kalaban. Dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan si Isabela, inayos ang kanyang damit na parang walang nangyari. Kinuha nito ang tasa ng tsaa at humigop ng marahan, ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng panginibabaw. Ara, 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 sabi nito habang ibinababa ang tasa. You are so naive. Akala mo ba papasok ako sa isang laban nang hindi ko alam ang lahat ng detalye? Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang maskara ng isang naaping asawa ay tuluyang nahulog. Ang lumabas ay ang tunay na Isabela, malamig, mapanganib, at puno ng galit na matagal ng kinikimkim. I know everything, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. I know your secret with Miguel. Alam ko ang bawat pagkikita nyo, ang bawat bulungan, ang bawat kasinungalingan. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Parang binuhusan siya ng isang baldeng puno ng yelo. Pero ang hindi mo alam, pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay nagsimulang magkaroon ng pait, ay hindi lang ang sikreto mo ang alam ko. And I know your father's secret. Biglang natigilan si Ara. Ang kanyang ama? Si Tatay Ricardo. Isang simpleng magsasaka sa Laguna na namayapa na. Isang taong ang tanging itinuro sa kanya ay ang maging mabuti at tapat. Anong sikreto ang maaaring itago ng isang taong tulad niya? Anong sinasabi mo, naguguluhan niyang tanong. Wala kang alam tungkol sa tatay ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Wala. Ara, ang buong paghihirap mo ngayon, ang buong bangungot na ito, ay hindi kailanman naging tungkol kay Miguel. Hindi ito tungkol sa pagiging kabit mo. Itinulak ni Isabela ang isang manipis na folder na kanina pa palang nasa tabi niya. Mas luma ito kaysa sa kontratang inalok niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Ara. Ang nasa loob ay mga lumang larawan at mga kinopyang dokumento. Sa unang litrato, nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Nakangiti. At sa tabi nito, isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may angking kagandahan, ang babae sa painting sa bahay ni Isabela. Ang ina nito. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na petsa. Mahigit 25 taon na ang nakalipas. Ang paghihiganting ito, nagsimulang magsalita si Isabela, ang boses ay nanginginig na sa galit na matagal ng tinimpi, ay para sa kanya. Para sa nanay ko. Ang babaeng sinira ng tatay mo. Hindi totoo yan, sigaw ni Ara, itinutulak palayo ang folder. Mabuting tao ang tatay ko. Hindi niya kailanman kayang manira ng kahit sino. Mabuting tao, halos isumpa ni Isabela ang mga salita. Tumayo ito, ang katahimikan nito ay napalitan na ng isang umaapaw na puot. Ang mabuting tao na yan ang nanloko sa nanay ko. Ginamit niya si mama, nakuha ang tiwala niya, at pagkatapos ay iniwan siyang wasak at nag-iisa. Dahil sa kanya, nawala ng saysay ang buhay ng nanay ko. Dahil sa kanya, namatay si mama na sawi ang puso. Kinuha ni Isabela ang isang lumang dyaryo mula sa folder at ibinato ito sa mesa. Ricardo Villanueva, accused embezzlement from Santillan Group. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi. Hindi ito maaari. Ang tatay mo ang sumira sa pamilya namin, sigaw ni Isabela,
ang kanyang mukha ay namumula na sa galit, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinaniwala niya ang lahat na mahal niya si Mama, pero ang totoo, pera lang ang habol niya. At nang makuha niya ang gusto niya, naglaho siya na parang bula. At ngayon, ang anak niya, ang dugo ng traidor na yan, ay nasa harapan ko, dala-dala ang bunga ng isa na namang kasinungalingan. Natulala si Ara. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kaso sa opisina. Ang pag-uusig sa kanya. Ang pag-alok ng kasunduan. Hindi ito isang random na pangyayari. Ito ay isang plano. Isang detalyadong plano ng paghihiganti. At sisiguraduhin ko, humakbang si Isabela palapit sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang lahat ng sakit na dinanas ng nanay ko. Ang pag-iisa. Ang kahihiyan. Ang kawalan ng pag-asa. Lahat. Nakatitig lang si Ara kay Isabela, ang kanyang puso ay durog sa 1,000,000 piraso. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Hindi siya isang simpleng biktima ng pag-ibig. Siya ang target. Siya ang anak ni Ricardo Villanueva. At ang kasalanan ng kanyang ama, totoo man o hindi, ay ang sumpa na ipapataw sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Umalis si Ara sa The Peninsula na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat niya. Ang kasalanan ng tatay mo. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang imahe ng kanyang mabait at simpleng ama ay nababasag, pinapalitan ng isang anino ng pagdududa na itinanim ni Isabela. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot na gising. Ang banta ni Isabela ay hindi lang mga salita. Ito ay isang pangako na buong bagsik nitong tinutupad. Isang umaga, habang nag-aayos siya para sa isa na namang araw ng walang saysay na paghahanap ng trabaho, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Sino yan? Si Aling Nena to, yung landlady mo, sagot ng isang matinis na boses sa labas. Binuksan ni Ara ang pinto. Ang dating palangiting mukha ng landlady ay napalitan ng isang matalim na tingin. Ara, kailangan mo nang umalis. Ngayon na. Po. Pero bayad po ako hanggang sa katapusan ng buwan, naguguluhan niyang sabi. Nakarating sa akin na may kaso ka pala. Corporate espionage. Naku, ayoko ng gulo dito sa paupahan ko. Baka mamaya may pulis na dumating dito. Umalis ka na habang maaga. Walang nagawa si Ara kundi ang iligpit ang kanyang ilang gamit sa loob ng isang malaking bag, habang nararamdaman ang mga mapanuring mata ng ibang boarders. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang leg. Wala pang isang oras, nasa labas na siya ng kalsada, dala ang kanyang mga gamit, walang patutunguhan. Sinubukan niyang tawagan si Rina, ang nag-iisa niyang kaibigan na matatawag sa Maynila. Ang kaibigan niyang pinagsabihan niya ng lahat, maliban sa kanyang pagbubuntis. Hello, Rina, sabi niya sa telepono, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pwede ba akong makitulog sa inyo kahit isang gabi lang? Pinalayas ako sa tinutuluyan ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ara sorry, sa wakas ay sabi ni Rina, ang boses ay alanganin. Nakarating na rin kasi sa office namin yung tungkol sa'yo. Nagtanong yung boss ko kung kilala kita. Ayokong madamay, Ara. Pasensya na talaga. Click. Pinatay na nito ang tawag. Nakatayo si Ara sa gilid ng isang maingay na kalsada, yakap ang kanyang bag, ang telepono ay nasa kanyang kamay pa rin. Bawat kotse na dumadaan, bawat taong naglalakad, ay tila mga aninong walang mukha. Nag-iisa siya. Totoong nag-iisa na siya. Nang gabing iyon, nagsimulang pumatak ang isang malakas na ulan. Nakahanap si Ara ng masisilungan sa ilalim ng waiting shed, kasama ng ilang mga taong naghihintay ng masasakyan. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang tanging bagay na nagbibigay pa sa kanya ng kaunting init. Patawad, anak, umiiyak niyang bulong. Hindi ito ang buhay na gusto kong ibigay sa'yo. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito. Si Miguel. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at pagod. Ara. Thank God, nahanap din kita. Sumakay ka na, please. Basa ka na.
Tumingin lang si Ara sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. Lumabas si Miguel ng kotse, hindi alintana ang malakas na ulan. Ara, I'm sorry. Alam ko na ang lahat. Ang ginagawa ni Isabela ayusin ko to. Is promise. Halika na. May inabot si Miguel sa kanya. Isang makapal na sobre. Pera. Gamitin mo muna to, maghanap ka ng maayos na matutuluyan. Ako na ang bahala sa lahat. Pera. Ang laging solusyon. Tiningnan ni Ara ang sobre, pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, ang lalaking simula ng lahat ng kanyang kalbaryo. Isang biglaang galit ang pumutok sa kanyang dibdib. Isang galit na nagmula sa sakit, sa pagod, sa kahihiyan. Buong lakas niyang hinampas ang sobre palayo. Ang pera ay kumalat sa basang kalsada. Hindi ko kailangan ng pera mo, sigaw niya, ang boses ay basag sa pag-iyak at galit. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang kailangan ko ay tigilan niyo na ako. Pare-pareho kayo. Layuan niyo na ako. Natigilan si Miguel, nakatitig sa nagkalat na pera. Ara, hindi ganoon. Umalis ka na, sigaw ni Ara. Umalis ka na sa buhay ko. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim ng gabi at sa walang tigil na buhos ng ulan. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga ay makalayo siya sa kanya, sa kanila. Habang naglalakad siya, ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pagod at gutom. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan ay nagsimulang maghalo-halo. At pagkatapos, dilim. Bumagsak siya sa malamig at basang semento ng bangketa. Ang huli niyang narinig bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan. Ang pagbukas ng pinto nito. At ang pagsigaw ng isang pamilyar na boses, isang boses mula sa isang buhay na matagal na niyang iniwan. Ara! Isang lumang kotse ang huminto. At mula rito, isang anino ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanya. Isang anino na may mukha ng kanyang kababata. Ang mukha ni Ben. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Ara ay ang amoy. Amoy ng mainit na sabaw. Amoy ng nilulutong kanin. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tahanan sa Laguna. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang malinis ngunit kupas ng kisame. Iginapang niya ang kanyang tingin sa paligid. Nasa loob siya ng isang maliit ngunit malinis na kwarto. Nakahiga sa isang simpleng kama na may malambot na kumot. Sinubukan niyang bumangon ngunit naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Dahan-dahan lang, sabi ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Ben, may hawak na isang tray na may mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang kanyang kapitbahay sa Laguna. Ang taong hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng impyernong ito. Ben, bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Anong paano? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ben habang inilalapag nito ang tray sa isang maliit na mesa. Kumain ka muna. Mainit pa. Hindi kumibo si Ara. Tinitigan niya lang si Ben habang ang mga luhang hindi niya namalayang namumuo ay nagsimula na namang pumatak. Ang lahat ng sakit, pagod at kahihiyan na tiniis niya ng mag-isa ay biglang bumuhos. Umupo si Ben sa isang silyang katabi ng kama. Hindi ito nagsalita. Hinayaan niya lang si Ara na umiyak. Hinayaan niya lang na ilabas nito ang lahat ng bigat na dinadala sa kanyang dibdib. Walang tanong. Walang husga. Nang medyo huminahon na si Ara, kinuha ni Ben ang mangkok ng lugaw. 2 linggo na kitang tinatawagan, hindi ka sumasagot, mahinahon niyang sabi. Nag-alala na si nanay sa probinsya. Kaya pumunta na ako rito para hanapin ka. Salamat, Ben, sabi ni Ara sa pagitan ng mga hikbi. Salamat. Wala yon. Magkaibigan tayo, di ba? Sabi ni Ben, iniabot ang kutsara. Kain na. Habang kumakain, unti-unting bumabalik ang lakas sa katawan ni Ara. Ngunit higit sa lakas na bigay ng pagkain, ang presensya ni Ben ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang nawala, pag-asa. Hindi niya ikinuwento ang lahat ng detalye. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Miguel o ni Isabela.
Ang sinabi lang niya ay nagkaroon siya ng malaking problema sa trabaho at napag-initan siya ng mga makapangyarihang tao. Si Ben ay nakinig lang. Bawat salita niya ay tinanggap nito ng walang pagdududa. Hindi ka nag-iisa, Ara. Nandito ako, sabi nito nang matapos siyang magkwento. Hindi kita pababayaan. Ang mga simpleng salitang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa anumang pangako ng yaman o kapangyarihan. Iyon ang mga salitang kailangan niya. Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatingin sa labas ng bintana, biglang bumalik sa isipan ni Ara ang mga sinabi ni Isabela. Ang tungkol sa kanyang ama. Ang kasalanan ng tatay mo. May isang bagay na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang lumang bowl sa ilalim ng kama ng kanyang ama. At sa loob niyon. Ben, tawag niya mula sa kwarto. Agad na lumapit si Ben, bakit? May masakit ba sa'yo? Pwedeng pahiram ng cellphone mo. Kahit nagtataka, iniabot ni Ben ang kanyang telepono. Mabilis na idinial ni Ara ang numero ng kanilang bahay sa Laguna. Ang kanyang ina ang sumagot. Naini. Sabi ni Ara, pinipigilan ang sariling maluha muli. Ara, anak. Diyos ko, ayos ka lang ba? Nag-aalala kami sa'yo. Nakarating na ba si Ben dyan? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Opo, Nay. Kasama ko po siya. Ayos lang po ako, pagsisinungaling niya. Nay, may ipapahanap lang po sana ako. Yung lumang bowl ni tatay sa ilalim ng kama niya sa loob po niyon, may lumang diary po siya, di ba? Anak. Nandito pa. Bakit mo na itanong? Pakihanap po, Nay. Importante po. Pakitignan po kung may kahit anong nakasulat doon na natungkol sa pamilya Santillan. Kahit naguguluhan, sumunod ang kanyang ina. Sige, anak. Hahanapin ko. Mag-iingat ka dyan. Tawagan mo ako agad. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Ara ang telepono kay Ben, isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Isang apoy na muling nag-aalab. Tumingin siya kay Ben, ang kanyang mga mata ay matatag na ngayon. Hindi na ako tatakbo, Ben, deklara niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Lalaban ako. Lalaban siya. Hindi para kay Miguel. Hindi para sa isang nawalang pag-ibig. Lalaban siya para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Lalaban siya para sa kinabukasan ng batang nasa sinapupunan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, muling tumunog ang cellphone ni Ben, ang nanay ni Ara ang tumatawag. Mabilis itong sinagot ni Ara at inilagay sa speakerphone. Nay, nahanap niyo po ba? Anak, nahanap ko na, sagot ng kanyang ina, may kakaibang tono sa boses. At may kasama itong isang selyadong sulat. Matagal na to, naninilaw na ang sobre. Humigpit ang kapit ni Ara sa telepono. Para kanino po ang sulat, Nay? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ng kanyang ina ang pangalang babago sa lahat. Nakapangalan kay Elena. Ang paghakbang pabalik sa loob ng De La Cruz Holdings ay may ibang pakiramdam. Dati, bawat hakbang ni Ara sa loob ng gusaling ito ay puno ng pangarap, pagkatapos ay napalitan ng takot at kahihiyan. Ngayon, habang naglalakad siya sa malamig at makintab na sahig ng lobby, ang tanging nararamdaman niya ay isang matatag na determinasyon. Wala nang pagyuko. Wala nang pag-iwas ng tingin. Nakatingin siya ng diretsyo, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang suot niya ay isang simpleng bestida, ngunit dala niya ang isang sandata na mas makapangyarihan kaysa sa anumang yaman o impluensya, ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng sekretarya ni Miguel na hintayin siya sa mismong conference room kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Ang conference room kung saan siya pinaratangan at hinusgahan. Para kay Ara, perpekto ito. Dito nagsimula, dito rin dapat magtapos. Pagpasok niya, naabutan niyang naghihintay na ang mga ito. Si Miguel, nakatayo malapit sa bintana, halatang hindi mapakali. Ang dati nitong kumpiyansa ay napalitan ng pagkabalisa. At si Isabela, nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono, ang mga mata ay matalim at puno ng pang-aalipusta. What is this, Ara? Another dramatic scene, bungad agad ni Isabela, ang boses ay puno ng pagkayamot. Isabela, please, saway ni Miguel. Lumapit ito kay Ara. Ara, are you okay? Nag-alala ako. Hindi pinansin ni Ara ang tanong ni Miguel.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Isabela. Nandito ako para tapusin na to, kalmado niyang sabi, inilapag ang kanyang simpleng bag sa ibabaw ng mesa. Para sa ating lahat. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela. Tapusin? Ara, nagsisimula pa lang ako. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Ara ang isang lumang sobre na kulay dilaw na sa katagalan. Ito ang sulat ng kanyang ama. Sa tabi nito, inilabas niya ang isang bago at puting sobre, selyado at mukhang opisyal. Ito, sabi ni Ara, itinuturo ang lumang sobre, ay ang nakaraan. At ito, sabay turo sa puting sobre, ang katotohanan ng kasalukuyan. Kinuha niya ang lumang sulat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga salitang kanyang bibitawan. Binasa mo ba ang diary ng tatay ko, Isabela? Tanong niya. Bakit ko naman babasahin ang mga kasinungalingan ng isang traidor? Mataray na sagot nito. Kung gayon, hayaan mong basahin ko sa iyo ang huling liham niya para sa nanay mo. Nagsimulang basahin ni Ara ang sulat. Ang boses niya sa simula ay garalgal, ngunit habang tumatagal, ito ay nagiging matatag at malinaw. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at sakit, ang kwento ng isang lalaking tunay na umibig, ngunit naging biktima ng kapangyarihan at pera. Elena, mahal ko. Patawarin mo ako kung hindi ako nagpaalam. Pinilit nila akong lumayo. Ang pamilya mo. Binalaan nila ako na kung hindi kita lalayuan, sisirain nila hindi lang ako, kundi pati ikaw. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pagkagulat at realisasyon. Ang kasong isinampa nila sa akin, ang pagnanakaw, lahat ay kasinungalingan. Isang paraan para tuluyan akong ilayo sa iyo. Para maikasal ka nila sa lalaking karapat-dapat daw para sa isang santilan. Masakit, Elena. Sobrang sakit. Ngunit mas pipiliin kong magdusa mag-isa kaysa makitang nadadamay ka. Tigil na yan, sigaw ni Isabela, tumayo ito mula sa kanyang upuan, ang mukha ay namumula sa galit. Kasinungalingan. Gawa-gawa niyo lang yan ng magnanakaw mong ama. Ngunit nagpatuloy si Ara, ang boses ay mas lumalakas. Mahal na mahal kita, Elena. At kung may bunga man ang ating pagmamahalan, pangako, hahanapin ko kayo. Balang araw, sa tamang panahon, babalik ako. Mahal kita noon, ngayon, at magpakailanman. Nagmamahal, Ricardo. Nang matapos basahin ni Ara, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mabilis na paghinga ni Isabela ang maririnig. Lies? Sinungaling, paulit-ulit na sigaw ni Isabela, ang mga luha ng galit ay nagsimula ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ganyan ang nangyari. Niloko niya ang nanay ko. Iyon ang totoo. Ito ba ang totoo, Isabela? Tanong ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may talim. O ito lang ang katotohanang pinili mong paniwalaan dahil mas madaling magalit kaysa tanggapin na ang pamilya mo ang tunay na nanakit sa nanay mo. Manahimik ka. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang puting sobre at marahan itong itinulak sa gitna ng mesa, patungo kay Isabela. You built your entire revenge on this grand, tragic story, sabi ni Ara, tinitingnan si Isabela ng diretsyo sa mata. Itinayo mo ang lahat ng ito sa ideya na ako, ang anak ng kaaway mo, ay nagdadala sa sinapupunan ko ng anak ng asawa mo. Ang bunga ng isang kasalanan na parang salamin ng nakaraan. Isang perpektong karma, di ba? Nakatitig si Isabela sa sobre, pagkatapos ay kay Ara, ang pag-asa sa kanyang mga mata ay nag-aalinlangan. Si Miguel naman ay napatingin din sa sobre, ang mukha ay puno ng pagdududa. Pero nagkamali ka ng kalkula, Isabela, pagpapatuloy ni Ara. Dahil ang lahat ng ginawa mo, ang pagsira sa pangalan ko, ang pagpapahirap sa akin, ang pagtulak sa akin sa dulo ng bangin, ay para sa wala. Binuksan ni Miguel ang sobre. Ang laman ay isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Isang EL test result. Tinitigan ito ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagbasa. Inagaw ito ni Isabela mula sa kanyang kamay. Binasa niya ito. At muling binasa. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Tumingin si Ara sa kanila sa huling pagkakataon. Walang galit. Walang awa. Tanging isang mapait na paglaya. Ang buong paghihiganti mo ay para sa wala, Isabela. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang wawasak sa mundo nilang dalawa. Dahil ang batang ito ay hindi kailanman naging isang De La Cruz.
Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Laguna ay may ibang dala. Hindi ito ang mabigat at artipisyal na hangin ng Maynila. Ito ay hangin na may amoy ng lupa, ng mga bulaklak, at ng isang payapang simula. Nakatayo si Ara sa kanilang maliit na hardin, dinidiligan ang mga tanim na gulay ng kanyang ina. Ang kanyang tiyan ay malaki na at bilog, isang malusob na paalala ng buhay na kanyang pinrotektahan. Sa tabi niya, abala si Ben sa pag-aayos ng isang maliit na bakod na gawa sa kawayan. Wala nang takot sa mga mata ni Ara. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Ang tanging naroon ay kapayapaan. Pagkatapos ng araw na yon sa conference room, umalis siya nang hindi na muling lumingon. Iniwan niya ang gulo, ang mga basag na pangarap, at ang mga taong nawawala sa sarili nilang mga kasinungalingan. Sa tulong ni Ben, umuwi siya sa Laguna, kung saan sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Dito, sa katahimikan ng probinsya, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng mangga, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Bumaba mula rito si Miguel. Payak ito. Ang dati kumpiyansa sa tindig ay napalitan ng isang pagod na anyo. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang naramdamang galit si Ara. Tanging isang uri ng awa. Ara, sabi ni Miguel, huminto ilang hakbang ang layo mula sa kanya, na parang natatakot lumapit. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Ara. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng kanilang maliit na hardin, naganap ang kanilang huling pag-uusap. Gusto kong humingi ng tawad, simula ni Miguel, ang boses ay basag. Sa lahat ng kasinungalingan ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Pinapatawad na kita, Miguel, mahinang sagot ni Ara. At totoo iyon. Ang galit na dati nag-aapoy sa kanyang puso ay matagal nang naging abo. Nakipaghiwalay na ako kay Isabela, pagpapatuloy ni Miguel. Iniwan ko na ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan. Gusto kong magsimula ulit. Gusto kong maging bahagi ng buhay ng anak mo. Kahit hindi sa akin, gusto kong tumulong. Suportahan ka. Tumingin si Ara sa malayo, sa mga luntiang bukirin. Umiti siya ng bahagya. Salamat, Miguel. Pero hindi na kailangan, sabi niya, at buong tapang na sinalubong ang kanyang mga mata. Kaya ko na. Kaya na namin. Ito ang pagsasarang matagal na niyang kailangan. Isang pagtanggi hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Ibinigay niya kay Miguel ang kapatawaran, ngunit pinili niya para sa kanyang sarili ang kalayaan. Walang nagawa si Miguel kundi ang tumango, ang mga mata ay puno ng luhang hindi na pinigilan. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang kotse, iniiwan ang isang buhay na hindi kailanman naging para sa kanya. Sa Maynila, sa isang tahimik na sementeryo, nakatayo si Isabela sa harap ng puntod ng kanyang ina. Wala na ang mga mamahaling damit. Wala na ang mga alahas. Isang simpleng itim na bestida lang ang suot niya. Pagkatapos ng araw ng paghahayag, ang mundo ni Isabela ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, na itinayo sa ibabaw ng puot, ay biglang nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tinanong niya ang kanyang sarili, sino ako kung wala ang galit na ito? Ang sagot ay nakakatakot. Isa lamang siyang babaeng nasaktan, na nagpasa ng sakit sa iba. Kinuha niya ang sulat ni Ricardo Villanueva mula sa kanyang bag, binasa niya itong muli. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang anak na naghahanap ng katotohanan. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. Patawad, Mama, bulong niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi na mula sa galit, kundi mula sa isang malalim at payapang kalungkutan. Patawarin mo ako. Paglubog ng araw sa Laguna, ang langit ay nagkulay kahel. Naupo si Ara sa tabi ni Ben sa isang bangkong kawayan sa kanilang bakuran. Inabot ni Ben sa kanya ang isang baso ng gatas. Salamat, sabi ni Ara. Salamat din, sagot ni Ben. Para saan? Tumingin si Ben sa malayo. Salamat sa pagbabalik. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang mga pangakong binitiwan. Walang mga deklarasyon ng pag-ibig. Ang naroon lang ay isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga salita. Isang pagsasamang nabuo sa pagkakaibigan at inalagaan ng respeto. Hinaplos ni Ara ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob.
Isang bagong buhay. Isang bagong pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong dala ng bukas. Hindi niya alam kung ang landas nila ni Ben ay magtatagpo sa dulo. Ngunit habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, sa tabi ng isang tapat na kaibigan, at habang daladala ang isang buhay na simbolo ng kanyang katatagan, alam ni Ara ang isang bagay ng may buong katiyakan. Natapos na ang gabi. At handa na siyang harapin ang bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Miguel at Isabela. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pag-usbong ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa puso ng isang ina, sa kadiliman ng paghihiganti, at sa liwanag ng pagpapatawad. Nais naming iwan sa inyo ang isang munting paalala, na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. At kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may puwang para sa isang bagong simula. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong kwento. Ano ang aral na tumimo sa inyong puso? Sino sa mga karakter ang hinding-hindi nyo malilimutan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa ay aming babasahin at pahalagahan. Muli, mula sa bumubuo ng kwentong ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay. Hanggang sa susunod nating kwento.